Hallelujah. We praise and glorify your holy name, Jesus. Why? You are the King of Kings and the Lord of Lords, the great leader and the wonder. Nobody you made to believe that the Lamb of Christ was here. You're a people to not see one Messiah hold to me. All your words will bring an end. Just to the understand. There was awesome work was done in the penalty of your Son. El Shaddai, every order was face to face, your moving, like a father of your name. El Shaddai, I will praise you like Hallelujah. We praise you, Father. We glorify your holy name, Jesus. Why? I will praise you, dear I love. For Jesus' name. Glory. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinuluwalhati, pinasasalamatan, dinasakilan sinasamba ang banal at makapangyarihang pangalan. At salamat po sa biyaya ng kaligtasan, sa mabuting balita, sa lahat ng iyong mga pangako, at sa lahat ng supply na binibigay mo sa amin. Diyos, dalangin namin sa hapon ito, muli ka po mag-usap sa amin. Dalangin po, Panginoon, anumang aming mga mithiin, kagalingan, kalakasan, mangyari po ang iyong kaluluwan. At biniwag ka namin sa aming kalagitnaan. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo, mightily, boldly, and powerfully. Kasama, Panginoon, ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, mangyari ang kaluluwan mo. Sundan mo po ito. Ngayon, tandahin malaking mabalaghan sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Diyos aking Diyos ang pag-ibig.
ating Diyos ang pag-ibig. Magmahalan tayong matulungan. At kung tayo'y Diyos ay huwag limutin na mayroon tayong purihin ng Diyos para sa natin malakas sa Panginoon sa Mexicaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Okay. Sunday Gospel natin, Luke chapter 4, verses 1 to 13. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 13. Nakita niyo na po? Nakita na? Pero pag naghahanap, hanapin muna. Sabihin niyo pag nakita niyo na, ha? Para ubuksan ko. Nakita na po. Sinali tulungan mo, hindi nakikita. Ang liit yata ng Biblia niya, nakikita pa ba yun? Nakikita sulat. Okay na? Sabi ko rito, mula sa hugdan, bumalik sa Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay pinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahon iyon, kaya siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya kung ako'y sasambahin ko, magiging iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatinghulog ka. Dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ika'y ipagbibilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At aalalayan ka ng kanyang mga kamay. Nang sa bato, paamoy, hindi masaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At pagkatapos tuksuin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng aking kaligtasan. 145, pamilya muna. Alam niyo yun? 145, pamilya muna. Hindi nila alam. Di ba kinakanta sa ano? Okay, halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakasa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El. Magmuna kayo, hindi nyo alam ang pantay. Baka hindi nyo yung buto yan. Kaya sinasabi ko, number 145, pamilya muna. Kapag ka-espiritu ka, ng ministeryong ito, yun ang ibubuto mo. Pero kung hindi ka ka-espiritu, hindi ka kaisa, di ba yung ibubuto mo, siyempre. Kaya yung kakaisa lang ang bubuto yun. Di ba? Kamu wala ng sagot. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po na sumagot, answered prayer. Okay. So, para kumukunti ata kayo, nung ako'y huling mag-talk sa inyo, medyo marami-rami kayo. Nang ginagawa kayo CR. Pero parang malaya tayong iba. Bakit kaya? Dinuhanan ni Lord? Oo. Ang iba ay naiinitan. Kasi over ang init ngayon. Kaya siya agad yung bababa. Kasi ang init na. Pero makainit po sa interno. Mas mainit po sa interno. So, ating pangalawang araw ng selebrasyon ng Adviento. Pangalawang araw ng selebrasyon ng Adviento. Kung kating nasagot. Ngayon ay ikalawang araw ng selebrasyon ng Quaresma. Sa English, ang word na Quaresma, Lent. Lent. Lenten season. Lent. Sabi nga, pag sinabing Lent, haba. Kailangan daw kapag Quaresma, Lent, habaan mo ang pasensya. Habaan mo ang pagtitimpi mo. Habaan mo ang iyong pagmamahal. Diba? Kasi marami mga tao ay maiksi na ang pagtitimpi, kaya madaling magalit, madaling mainis. Kaya bumabagsak minsan ang tulay. Kasi maiksi na ang pagtitimpi. Diba? So, Quaresma. Ang salitang Quaresma ay galing sa salitang 40. Sino ang edad ay 40? Di ba sabi ng kasabihan, life begins at 40. Nag-uumpisa daw ang buhay sa edad na 40. Bakit po sa edad na 40? Sapagkat yun ang kalagitnaan. The middle of the age. Kasi kalimitan, ang tao tumatagal 80. Biyaya ng Diyos kapag umabot ka, sumubrang tagul. At napala din umabot ng 250 years old. Nakita ko sa Facebook, 250 years old, parang kalansan na kumakain. Gusto niyo yun? Ako parang pinahirapan ka na, no? 250 years old. Ang sarap ng cake niya, 250 birthday niya. Parang kalang sa ilang. Diba? Ang hirap to. Parang gusto mo nang mamatay, hindi ka mamatay. Mga kapatid. So, galing po sa salita 40.
yung ating pinagdiriwang. Sa Old Testament time, 40 years na nag-travel ang mga Israelita sa wilderness. Ang wilderness yung ilang. Yung disyerto, 40 taon. Sige mo, tagal nun, no? Mula doon sa pag-aya nila sa Egypt, patawid doon sa lupang pangako ang Kanaan, Israel. Paikot-ikot lang sila doon, samantalang ang lapit lang naman yun. Bakit kaya sila inaabot ng 40 years? Bakit kaya? Ha? Kung hirap ka, dapat nalala tayo na kung di natin talagang pasaysayan. Ang tao, katanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo. Ano? Kaya po inabot sila ng 40 years kasi hindi nga po mahaba yung kanilang pagtiteka. Yung length, hindi naging mahaba, nagreklamo sila. Reklamo na reklamo nung walang makain. Binibigyan naman ng Diyos ng mana. Di ba alam ko yung mana? Umuulan ng mana yung maliliit, para yung oso sa langit. Bilog-bilog. Ang mana sa English ay what it is. Nagtatanong pa sila, ano yan? Kumain sila. Pero yung mga reklamador, nag-imbak ng marami. Kinabukasan, bulok na. Hindi nila pakinabangan. Kasi mo, reklamador, nagreklamo. Sabi nung mga tao, mga Israelita, di na lang kami rito kahit sabi kay Moses. Kasi sila inagipin ng Ehipto. Ginawang trabahador, napakabigat ng trabaho. Pagkatapos sila'y pinanaya. At nang sila'y lumaya, siyempre walang sakyan nun. Naglalakad sila. 40 taon, 40 gabi. 40 taon. Kung sige mo, ilang gabi yun, hindi lang 40. Kapag nagreklamo sila, anong unang reklamo nila? Ha? Ano po? Walang mainom. Yan kasi may kinakain sila. Sabi ni mga Israelita, di na lang pagpilito Moses, pinakakain mo ako ng tinapay. Wala namang panula. Walang mainom. Nauuhaw sila. Ang ginawa po ni Moses? Nagdasal. Nagdasal kay Yahweh. At sinumbong ni Moses kay Yahweh ang mga tauhan niya, ang mga Israelita. At sinabi, Yahweh, ano gagawin ko dito? Mga reklamador sila. Alam mo yung mga nagreklamo, umuunti ng umuunti. Bakit? Tinutuklaw ng ahas sa bisyon. Ano nga dapat nagreklamo? Tinutuklaw ko ng ahas. Kaya paunti ng paunti. Pinapansin ng maraming kasamahan nila, bakit nila umuunti? Umuunti na yung nagreklamo. Siguro natakot na sila yung mga kayo. Kaya nagdasal si Moses at ang ginawa, sabi ni Yahweh kay Moses, punta ka doon sa ilang may isang paturon. Paluin mo. Isang beses mong paluin yung bato at lalabas ang tubig. Ang ginawa ni Moses sa galit, sa inis, ng mga nagreklamo, pinagpapano ng napakaraming palo yung bato.
lumabas na yung tubig. Meron silang nakinom. It signifies the final coming of our Savior, Jesus Christ. Kung paano si Kristo ay magpapakahirap, siya yung rock of salvation. Siya yung bato na tagapagligtas na pinaghahampas ni Moses. Yun yung ginawa kay Jesus, di ba? It signifies. Nagpapakita, nagsasalarawan kay Kristo na siyang tagapagligtas. Yung mana po na galing sa langit, yung nagsisignify kay Kristo, the bread of life. Kaya binubilo, the bread of life. At yung tubig na lumabas sa bato, yun yung pagsaksak kay Jesus Christ sa tagiliran, lumabas ang tubig at dugo. Isipin mo na sa Biblia lahat. Pagkatapos nabigyan ng tubig, nagreklamo pa rin sila. Ano ang kasunod na reklamo nila sa Diyos? Binigyan na niya kami ng tinapay, binigyan ng tubig, wala naman na niyang palaman. Ano ang ginawa ni Yahweh? Nagpadala ng mga tubo at ang kinain nila kasama ang tinapay ay ang karning pugo. Kaya kabuti ang Diyos. Kahit na pagreklamo, dinidinig ng Panginoon ang mga hinaing ng mga tao. Kay hina. Kay hina ako. Samantalang kay lapit-lapit lang pala ng Israel mula sa Egypt. Tingnan niyo po yung mapa. Tingnan niyo yung mapa. Egypt, tapos Israel, Canaan. Eh bakit tinabot ng 40 years? Paikot-ikot sila dun. Paikot-ikot. Dahil sa pagreklamo ng mga tao. Ganyan naman ang nangyayari sa buhay ng tao. Kaya kung bakit hindi agad sumasagana ang kabuhayan kasi reklamo tayo ng reklamo, biniyayaan ng Diyos, nagre-reklamo pa, binigyan ng asawa, gwapo naman, nagre-reklamo pa, kinumpalapal ko sa security guard nila, na bakit mas gwapo yung security guard kaysa sa kanyang asawa. Isa kayo kumpalapal ko sa kumpari, hindi kumakita. Kaya dahil po sa pagreklamo, tinitingnan ng Panginoon, yung puso natin. The character traits of mankind, yung pag-uugali ay sabi ng Panginoon, di ba? Sa Mark chapter 7, verse 21. Kung ano niya yung laman ng inyong dibdib, ayun ang inyong magiging bukang bibig. Kung ano ang laman ng inyong dibdib, yun ang magiging bukang bibig. Kaya pa ang bukang bibig nyo, mare ang tumama, yun ang laman ng dibdib nyo. Ba't kayo natatawa pag ito pinapagin ko? Ha? Bakit so kayo natatawa kapag pinapagin ko yun? Diba? Kung ano yung laman ng dibdib natin, yun ang lalabas sa bibig natin. At sabi naman ng kasulatan, yun ang nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Isipin mo, kaya gusto ng Diyos maging katulad tayo ni Kristo. Hindi nagreklamo hanggang kamatayan sa krus. Diba? Inaaway si Jesus ng mga religious leaders. Pero hindi po, sabi nga ng Biblia, kaputok man ay walang narinig kay Jesus. Kaputok man. Eh ngayon, sa init ng panahon, may putok na ang karamihan. Huli. Sa Panginoon, kaputok man, walang
Di ba? Oh, di ba? Tandaan niyo po yun. Mga ginamahal. Kung kay doon sa Old Testament tayo, 40 years kay Jesus, 40 days and 40 nights. Yun naman yung ating siniselebrate ngayon. Kung sa Israelita, ang kanilang siniselebrate ay yung Misteryo Paskwa ng paglaya nila sa bansang Israel, sa bansang Ehipto, patungo sa pangako ang Israel Canaan. Itong 40 days and 40 nights na siniselebrate natin about the Paschal mystery to our Lord Jesus Christ. Ito yung paglaya naman natin mula sa kasalanan tungo sa kaligtasan. Sila na yung alipin ng Egypt. Tayo sa ngayon naging alipin ng kasalanan. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23. Ang lahat ay nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At lalaya lang ang tao ng dahil kay Kristo. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay buhay ng walang hanggan. Dalawang klase ng kamatayan yun. Unang kamatayan natin, yung ating paghiwalay sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo. Kasi pag tayo nagkakasala, patay tayo, spiritually dead. Kapag tayo alipin ng kasalanan, tayo lahat ay patay. We are spiritually dead. Kapag tayo alipin ng kasalanan, pag tayo lumaya, buhay na walang hanggan. Kaya kabayaran ng ating kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos, patay spiritually. Ngunit, pangalawang kamatayan, ang kamatayan ng Jesus. Kabayaran sa lahat ng makasalanan, kailangan si Kristong offer ni God ay mamatay para sa atin. Eh, bakit napakahalaga natin siniselebrate? 40 days, 40 nights. Sa mga kapatid natin Muslim, di ba mayroon din sila? Ramadan. Ramadan. 40 araw din. Diba? Yung Kwaresma ay panahon ng prayer and fasting. Pagtitis ka. Because 40, it signifies cleansing. Yung tayo maging malinis sa harapan ng Diyos. Kaya ang Kwaresma, ang 40 days ay panahon ng pagtitika, panahon ng pagsisisi, panahon ng pag-uumpisal, panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya pag pinalipas nyo ang Kwaresma ito, na hindi kayo nag-uumpisal, ganun pa rin ang buhay nyo. Yung iba kasi takot mag-uumpisal. Ayaw nilang magsabi na ako. Gusto nila direktaro sa Diyos. Sign po, pride, kataasan. Sasabihin nila, kahit ako mag-umpisa dyan sa pari, nagkakasala naman yan. Sabi ng iba. Sila yung pumapatid na siya si Kristo na masarap marinig yung tinig ng Diyos na sasabihin ng pari, anak, pinakatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Sabi ko yun ang aklat ni Santiago, sulat ni Santiago. Mayroon bang may sakit sa inyo, sabi ron? Mayroon ba sa inyo may sakit, may karamdaman? Ipatawag ninyo niya ang mga katatanda ng iglesia. Hindi po yun sa Quezon City.
Quezon City. Dahil nabasa ng iglesia, ang tinutukoy kong iglesia ay ecclesia, those who are called out. Ang word na iglesia ay galing sa salitang dalawa, ik and ecclesia, mga tinawag at mga ibinukod. Ang ibig sabihin ay ecclesia, na ang ibig sabihin sa English ay iglesia, na ibig sabihin ng iglesia ay mga tinawag ng Diyos at ibinukod, inihiwalay sa bundok ng karunihan. Isipin ko, wala sa kamunduhan, binukod, inihiwalay, tulad ngayon, narito na tayo, mga anak na ni Yahweh El Shaddai. Kaya po yun, sabi, patawag nyo ang magtanda ng iglesia at ipanalangin ang mga nagkakasala at pahira na langis ang sino mang nagkasala na may sakit ay pagagalingin ng panalangin ng taong mapito. Yung iba naman, pag mamamatay na, saka tumatawag ng mali. Ang ibig sabihin po, kaya tumatawag ng pari kung may sakit, para doon ka ng buhay. Hindi para nakaugalian kasi ng matatanda na walang tinandaan, na kaya tumatawag ng pari na sa isip, pamamatay na. Mali po yun. Ang ibig sabihin po, yung sinasabi sa Biblia, ipatawag yung matatanda ng iglesia, yung mga priest, at ipanalangin ang mga may sakit at patawagin at gagaling ang mga taong iyon ng dahil sa panalangin ng taong matuwid. Kaya baguhin nyo na inyong nakakista na kaya lang tumatawag ng pare dahil naghihingalo na yung tao. Ang may sakit, ipatawag yung ano. Para gumaling. Dahil Kwaresma po, it signifies cleansing, yung maging malinis ang ating kaluluwa, maging malinis yung ating puso at kalooban. Kaya ito'y panahon ng pagtitika o yung pagsisisi, pagbabalik loob, paghingi ng tawad sa Panginoon, pananalangin at pag-aayuno, prayer and fasting. Pagawa ng matuwid. Sabi ng usap, Mateo 6, verse 1 and the following. Anong tinatawag doon? The act of righteousness. Yung gawain ng taong matuwid ay ano? Unang-una niya yung ang sibig o pagkaabulol. Pagkakaloob na ang maraming Kristiyano hanggang salita na lang, ay nakakaawa, hindi naman nagkakaloob. Walang gawa. Diba? Ay nakakaawa naman, ay nakakaawa talaga. Wala nang ginawa. Yun po ang ginagawa dapat kapag ilan na kapag Kwaresma. Kaya inuutos na kapag kayo ay maraming mga pera o anuman, o kayo ay panay ang palengke, punta ng kung ano-ano, lahat ang ginagawa nyo, bawasan nyo yun para yung iba, ipagkaloob sa mga nakakalimutan. Yun daw maraming damit, dalawang damit nyo, inilagay ko siyang damit. Kung dalawa yung asawa mo, bilay mo na yung isa, isudi mo na. Itira mo na lang yung original mo at pakakawalin ka ng Panginoon. Mahina yung nila. Kasi pag mahina kasi ayaw nilang mawalay yun sa ano tawag dito? Yung bawal na pag-ibig. Masarap daw kasi yung bawal na pag-ibig kaysa doon sa totoong pag-ibig. Bakit pera na yan? Ha? Diba? Nung nagkakala siya, dagat Eva, binawan ng Diyos. Huwag ninyong kakain ang bunga ng prutas na yan sa gitna ng Garden of Eden.
kinain yan, kayo'y mamamatay. Ang ginawa ni Eva, dahil bawal, alam mo yung bawal, yun ang ginagawa ng tao. Bawal yung pagkukurak o yung pagnanakaw o ano. Dahil sa kinurak, umaksak tuloy yung tulan. Kung hindi kinurak, hindi babagsakan. Ganyan na ang panood ko, pinagtaan, sino ba talaga may kasalanan ito? Dinalikan yung ano, si Pinoy daw. Panahon ng Pinoy, sino kaya naman ang nagturo? Yung mata, di ba? Yung mata. Umurap kayo. Huwag ganun kabilis. Yung mga nagumurap, umurap. Di ba? Kasalanan. Bakit nagkakagal ng tao? Dahil sa pagkaalipin sa kasalanan. At siya ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, kung bakit siya ay nag-alay ng buhay, yun ay para sa ating lahat. Para tayong maligtas at magkamit ng kanyang pangako, ang buhay na hantong sa langit. Ano ang ginawa sa umpisa ng ginawa sa Panginoon? Pagkatapos sa dinyagan, baptism sa River of Jordan. Pagkatapos sa dinyagan, di ba? Nung sa dinyagan, nandiyan siya. River of Jordan, nakarating ako dyan. Pagkatapos dinibinyagan ni Juan Bautista, si Jesus, anak ng Diyos. Pagkatapos, bumaba yung Holy Spirit sa anyong kalapati. Yung Holy Spirit po, hindi po kalapati. Nag-anyo lang kalapati. Huwag yung sasambahin yung kalapati. Hindi po yun ang Espiritu Santo. Nag-anyo lang. Kasi yung Holy Spirit, hindi mo makikita kung hindi mag-aanyo. Kasi Espiritu nga. So nag-anyo kalapati. Pero ang tandaan nyo, hindi po yung kalapati ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay ang Espiritong Banal na nananahan ngayon sa ating mga puso. Mahina. At diba sabi ng 1 Corinto 3:6, hindi pa rin alam na aking katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa iyo. Nananahan sa atin yung Holy Spirit. Sabi, parusahan ng Diyos ng sino ang magwasak sa templong yan sa ating katawan. At kayuan niya ang templong niya. Isipin mo, nasa puso natin ang banal na Espiritu Santo. Pagkatapos gagawa tayo ng kasalanan, pinaating po ba natin mo? Dapat pakonsensya tayo kapag magawa ng kasalanan. Kasi nandun yung Holy Spirit. Tapos gagawa tayo ng kasalanan. Kakabal mo ba? Di ba naman yung nagtuloy na asawa? Pinagmamalaki mo pa rin. Diba? Kami noon, ako, lalaki, ako noon, pag ikaw ay walang ganun, sasabi, bakla ka. Pag hindi ka babaero, bakla ka. Kaya yung mga lalaki, pinagmamalaki. Pag nagpupunto at nabihin mo man, tatlo yung aking babae. Parang yan, bro. Pinagmamalaki nyo. Wala pa sa Panginoon. Diba? Kaya naman tayo nun eh. Pag nag-iinuman, kung wala ka sa Panginoon, alam niyo ba ako ay honest na honest po? Wala pa ako sa Panginoon doon, nagkamit nga rin ako. Dami kong ginawa kasalanan sa kabulastuhan. Ano naman ang napala ko? Nagkasakit ako sa puso, lumaki yung puso ko, nagka-rheumatic heart disease, nagka-espatulbaga, nagka-ulcer, nagka-hepatitis. Ang sipin mo, ang bunga ng kasalanan ay sakit at karamdaman. Pero hindi lahat ng karamdaman ay bunga ng kasalanan. Dahil sinabi ng Biblia, may mga taong nagkakasakit
Hindi dahil nagkasala yung tao, kundi dahil nais ng Diyos na iparanas ang himala sa Kanya. Di ba ito sa Biblia, sa Gospel according to St. John, may ipinanganak na may sakit ng bata. Sabi ng mga Israelita, sino ang nagkasala sa Kanya? Yung bata o yung magulang? Sabi ng Panginoon, hindi sila, kundi upang ihayag ang kadakilaan ng Diyos. Para sa nagkasakit ng dahil inalaw ng Diyos para ihayag sa amin ang kadakilaan ng Panginoon. Nung hindi ka nagreklamo, kahit nahihirapan ka, hindi ka nagreklamo. Diba parang ginagawa sa Biblia na dapat siya ay mag-rest, pero dahil siya nangako sa Diyos na maghakot ng mabuting balita habang siya nagbuhay. Maraming nagsasabi, pinahihirapan ng Diyos sa Biblia. Sabi nung hindi natin kapatiran, dapat kayo na natutok dyan, sabi ng Diba. Eh, siyempre, ang pangako ng Diyos, pinagkamati sa Biblia sa Diyos. Anong pandemic, di ba? Ay po ng tao nagsahayang. At sundin tayo na kahit anong mangyari, na kahit anong pang bagyo at dumating, andyan ka, hindi ka uma-absent kahit ikaw nag-ELBN. Alam niyo yung ibig sabihin ng nag-ELBN? Ano? Lost Bowel Movement. Ano sa Tagalog yung Lost Bowel Movement? Ano? Yun po yun. Kasi tinawag ka ng Panginoon. Ngayon, ano ang ginawa ng Panginoon? Nung puspus na siya ng Espiritu. Diba? Bumaba na sa kanyang Holy Spirit. Feel na puspos. Pagkatapos nagsalita ang Ama. At sinabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Nalubos ko kinaluludan, pakinggan niyo siya. So, makita mo, wala yung salitang Trinity. Pero yung tinutukoy na Trinity, nandun. Ang Ama, ang Anak, si Kristo, yung Holy Spirit. Nasa sa Biblia. Pero yung word na Trinity, wala talaga yun doon. Diba? Pero yung tinutukoy na Trinity, kasi pag sinabi Trinity, tatlo na persona sa iisang Diyos. At yun si Jesus. At ang Espiritu Santo at ang Amang narinig ang tinig. Ang pagkatapos doon, umakyat o dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang. Darating ko po yung ano sa Israel. Ang pinagdala kay Jesus. Ang tawag po doon ay the Mount of Temptation. Bago ka makarating doon, sasakay ka muna ng cable car, pagdating doon sa taluntok, maglalakad ka pa ng napakataas na bundok. At nandun nakapreserve, yung parang kuweba, nandun yung bako, na kung saan sinabi ni Satanas, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Ang kagandahan sa gospel natin, isipin mo, bakit dinala ng Holy Spirit si Jesus sa ilang para lang tuksuin ng diablo? Bakit? Holy Spirit ang nagbaptay sa Kanya, Holy Spirit din ang nagdala doon sa mundo para tuksuin ang diablo. Anong dahilan? What's the purpose? Wala po makasagot. Ano ang dahilan? Para i-test, sugugin, kung yung power na binigay sa Kanya ay Kanyang gagamitin. At ginamit niya ni Jesus. Tayo, tinanggap natin yung power. Diba sabi ng Acts 8,
At tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Kailan yun? Nung nabaptize tayo tulad ni Kristo. Nung binigyan tayo, tinanggap natin ang kapangyarihan ng Diyos. Pero, bihira ang nag-i-exercise, ang gumagamit at nagsasabuhay ng kapangyarihan natin. Si Kristo ginamit na. Ginawanan na yung diablo. Sabi ko ng banal na kasulatan pa rin. Ano sabi? Si Jesus ang nagsabi, all powers in heaven and on earth was given to me by my Father. Ang lahat niya ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin ng Ama. Walang natira kay Satanas. Ngayon, nung tanggapin natin si Kristo na nasa kanyang kapangyarihan, pwera pa nung tayo binyagan, ay nasa sa atin yung lahat ng kapangyarihan kasi si Kristo ay tinanggap natin. Kaya sinabi ng 1 John 4:4, higit na makapangyarihan si Kristo nasa sa atin kaysa kay Satanas. Nasa likuan. Kaya tinatawag natin at tinaawit natin, we are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. O, bakit? Subagat ang kapangyarihan ng Diyos na nakay Kristo at tinanggap natin si Kristo, naging kapamilya tayo, naging mga anak ng Diyos, tayo rin natin yun. The problem is, some Christian do not exercise. They don't use the power para labanan ang Diyos. Mark chapter 16, verse 15, the following verses. Ano nasabi ko ng Marcos 16, mula sa talatang 15 hanggang sumusunod. Sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Dumampot man niya ng ahas, iwinom ng lason, hindi sila maaano. At ang sino man niya mapatungan ng kalambang kamay, ang mga may sakit ay pagaling. Ano, ginagawa ba ng Kristiyano? Ihira ang gumagawa. We don't exercise. We don't use the power. We neglected, binabaliwala natin ang binigay sa atin ng Diyos. Diba? Pero kung gagawin natin, dadawin yun sa buhay natin. Halimbawa sa inyo, kung sa pamilya nyo, kung sa inyong tahanan, meron may sakit at karamdaman, alalahanin yun. Ask God for forgiveness. Humingi kayo ng tawad sa Lord. Lord, linisin mo po ako. At Lord, pinangawakan ko ang salita mo. Mark chapter 16, from verse 15, the following verses. Lord, ipapatong ko ang aking kamay sa aking anak na may karamdaman. Ano sasabihin mo? In the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, get out, Satan! Ikaso, asawa ang pinapalayas. Hindi ang demonyo. Kailangan palayasin natin yung demonyo. Demonyong sakit. Dahil minsan tayo po, inaalagaan ka natin ng sakit. Kanina na lang sa broadcast namin. At gagaling kung iyong hiniheavy yung sakit mo at lagi mo binabagit, may sakit ako, may sakit ako, may sakit ako. Pagkatapos sabi ng Bible, kung ano ang isipin at sabihin nyo na mangyayari sa inyo, eh kung ako, ang iisipin ko, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit, baka ako, malakas ako, wala ako. Ipasok na sa isip, may sakit, mahina, mahirap ang buhay, tawid siya, matanda na siya, nakakita
Alam na, ang drama. Lahat na lang. Kaya tinatawag power ni Satanas. Kahit na yung power na binigay sa atin ng Diyos. Exercise the power that God gave unto us. When we were baptized, kung tayo binagan, tinanggap natin yun at mangyayari yun sa buhay natin. Amen. Natural lang na ikaw ay tikitin. Tinukso po si Jesus. At ang unang tukso, the first temptation na ginamit ni Satanas ay pita ng laman. Ang pita ng laman kasama ang gutom. 40 gabi, 40 araw, gutom na gutom si Jesus. Hindi ka kumakain. Hindi ka umiinom ng tubig. 40 araw kayo, di ba yun? Kaya nagutom ang Panginoon. Ayun ang sinamantala ni Satanas. At sabi ni Satanas, kung ikaw makakanak ng Diyos, gawin mo pinapirmato niya. Anong ginamit ni Jesus? The weapon. Anong panlawan? Salita ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Wala nang magawa po ang demonyo kapag sinabi mo yung salita ng Diyos. Kaya mahalaga kayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga kayo kayo sa Biblia na binabasa nyo araw-araw. Kasi kung wala kayong alam sa salita ng Diyos, magiging kayong tanungan. Paglalaruan kayo ng demonyo hanggang sa dumating na instead na yung puso natin puno ng blessing God, baka maging budre yan ng sakit, karamdaman, problema, at lahat ng naisip mo na negatibo, yun ang laman ng puso mo. Amen? 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 Amen ba? Diba? Mga kapatid, ginawa ba ni Jesus at pinapay? Bakit? Alam mo naman sundin na yung demonyo. Tayo. Bakit natin sinasabi yung mga negatibo? Ang negatibo salita ng demonyo. Yung sabihin mo, pangit ang buhay. Yung sabihin mo, ang hirap ang buhay. Sabihin mo yung pangit ka. Yung sabihin mo yung masakit ang ganito mo. Lahat tayo. Salita ng demonyo. Pero sabihin mo, ang sigla ko, ang ganda mo, ang sexy mo. Lahat. Okay, mag-iisip ng ano. Alam ko na ako ay tawagin ng Diyos, April 10, 1986. Na ako tawagin ng Diyos. Squatter po ako noon. Payat na payat, may sakit. Dahil nga po ako ay mayroong pinagpapaabalhan hindi maganda. So dahil sa masamang ginagawa ko, ang ibinunga sakit karamdaman. Tinutukso ako ng mga tao, lalo na yung mga kamag-anak ko at kaibigan ko. Sabi na ko, kahit na, isang kulati na lang, hindi natin magana. Buti na lang, hindi pa uso ko ng paglalagay para problema ka. Kung nabayaran ka ng problema, di pa kayo ako. Diba? Salamat po, hindi pumirma yung mulati. Kung pumirma yung, hindi na ako nakarating dito, hindi ko na kinakilala. Yun ang kasabihan ng magtanda eh. Pag may sakit, pahit ko. Mulati na lang yan, kahit ano, pag pumirma yung mulati. Ako sabihan sa amin, sakit. Pero isipin niyo po, iba yung kaya ng Diyos. Diba? Kaya ano nangyari po? Hindi po ako nakatali. Tumugon ako sa palawagan ng Diyos, pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko. Nung nagsisi ko ako, after mga ilang buwan ko, pinagaling lahat ng sakit ko. Unti-unti akong binalik ang magandang ng kakawan. Kaya payat na tumaba muli. At naging good health.
Ngayon kung magsi 70 years old ako, pero sabi ng iba, para ka lang 29 years old na pala. Sige na. Oh, ikaw tatay, ilang taon na po kayo? Ha? Oh, pag magtabi tayo dito, sino kaya ang ano? Oh. Sabi ko, ako po, 1955, December 1. Sa December 1, 70 years old na ako. Pero tinan nyo naman, kasi hindi ko sinasabing matanda na ako. Hindi ko sinasabing mahina ang tuhod ko. Ang lahat kong sinasabing, napakalakas. Napakalakas. Amen? Pero po, di ba, nanay? And then, after that po, siyempre sumunod tayo sa kalupan ng Diyos. Iniwanan ko yung pag-dinner house, iniwan ko yung panonood ng board show, iniwan ko yung pakikipag-date sa kung sino-sino, yung mga kliyente ko sa insurance, iniwan ko na po lahat yun. Pero mula po noon, unti-unti inangat ng Diyos ang buhay namin. Yung dati squatter, inangat ng Diyos. Yung dati walang sakyang binigyan ng Diyos dahil sa akin. Bakit? Sapagkat ang Diyos alam at kilala tayo marunong sumunod sa kanyang kaluluwa. Kung tayo patutugso, hanggang tayo tinutugso, di natin sinasakmal ang tukso, hindi tayo nagkakasala. Pero once na sumang-ayon ka sa tukso at alok ng diablo, magkakasala. Pangalawang temptation na ginamit ni Satanas, pinatanaw niya ang lahat ng kayamanan. At ang sabi ni Satanas, ang lahat ng yan, binigay sa akin at ang sino man gusto mong bigyan, yan, ibibigay ko sa kanya kung sasambahin mo ako. Sige. Sa halip, gusto ni Satanas na siya maging Diyos. Ngunit anong sinabi ni Jesus? Nasusulat. Ang weapon natin, salita ng Diyos. Sabi ni Satanas, ni Jesus, nasusulat. Ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran mo. Anong tawag ko doon? The last of the eye. Ang tao na tutukso sa kalangyaan ng mundo. Tukso ng mata, kaya natangay doon sa kumpare dahil mas guwapo yung kumpare niya kaysa doon sa mister niya. Paningin, last of the eye. The third, at pinaka-final ng temptation, ano? The pride of life. Yung kataasan, yung kayabangan natin. Anong ginawa po ni Satanas? Dinala si Jesus sa taluktok ng templo. At ang sabi ni Satanas, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dyan! Sapagkat nasusulat, inoot ni Satanas ang Psalm 91. Hindi po lahat ng nagsasalmo ay totoo ang kalooban. Maraming taong memorize ang Psalm 91, pero maraming hidden secret sa buhay. Memorize ang ano? Religious but not righteous. Tingin mo sa sarili, santo at santa. Pero yung palamay, puro kabulukan ang ginagawa. Ayaw ng Diyos mo. Ano sabi ni Jesus? Nirebuke si Satanas. At pagkatapos, umalis si Satanas at ang sabi sa pagpinuli, at nag-aabang siya ng isa pang pagkaaraw. Sino yung aabangan ni Satanas? Yung lahat ng tumanggap kay Kristo. Kaya tayo lahat na tumanggap kay Kristo. Tayo ngayon ang tutuksokin ng diablo. Kaya ingat po kayo. Kasi tatlong temptation, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Kaya ba? Kaya ko yan, tatanong na ako yan. Tumalod ba si Jesus? Kaya naman niya gawin yun. Diyos siya eh. Pwede siya lumipad. Pero
hindi niya ginawa. Kasi alam na tinutokso siya sa tanong. Tayo, nag-iisip ba tayo na tinutokso ka? Minsan tayo hindi nag-iisip. Sabi ng ating profesor sa CPW, ang tao hindi nag-iisip, hindi tao. O di ba? Yung mga aso, pinag-iisip yan kung anong nagagawa yan. Nakikita mo, magkakikita yung aso dyan sa lansangan. Sa lansangan, gumagawa na ng tuta. Sa lansangan, dumudumi. Kasi wala silang isip. So, ang mga tao hindi nag-iisip, hindi tao. Sabi ng aming profesor, ha? Kaya tayo po, dapat mag-isip. Pag-isipan mo, ito ba yung tukso? Ito ba ay gusto ng Diyos? O ba naman pinagtukso ka? Sasabihin ko na lang, utukso! Layuan mo ako! Kaya namin na uwi na sa nata. Ayun na kayo ako. Ayun na kayo. Ayun na kayo po. Sabihin ko, Panginoon ng Diyos, patawagin ko ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Ang pagsakay ko minsan sa tukso ng buhay. Panginoon Jesus, tulungan mo po ako na magbalik ko sa iyo. Magsisi at tumanggap sa iyo. Sapagkat alam ko po, wala pa ako magagawa bago hiwalay sa iyo. Kaya Panginoon, sa iyo na lang po ako lagi magtitiwala. Sa Panginoon Jesus tayo magtiwala. Idiklara po natin. Pag kay Jesus kayo nagtiwala, hingatan tayo. Hindi tayo matatagay ng tukso pag kay Jesus tayo nagtiwala. Sa Panginoon Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya naman. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at buhay. Nang siya umaramay, ang Panginoon ay dapat kailan pa man. Kung ika'y naglalamig, wala kang malapitan at malamang ang kaligid. Sa iyo'y pinapasan, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoon ay dapat kailan pa man. Higaya ng pahal sa buhay ko'y sapat. Di magkakalaman na buhay iwan. Pagkako niya'y pinag-iwan, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay dapat kailan pa man. Biyaya niya tabang, biyaya niya tabang, sa buhay ko'y sapat. Di magkakalaman na buhay iwan. Pagkako niya'y pinag-iwan, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay dapat kailan pa man. Ang Panginoon ay dapat kailan pa man. Ang Panginoon ay dapat kailan pa man. Let's pause for a while. Tayo ko'y manahimik. Sa kalagitnaan ng katahimikan ng Diyos ay nangungusap sa ating puso. Inibibigay niya sa atin kung anong gusto niya sa atin. Pinapahayag ng Diyos sa atin kung ano ang kalooban niya. At mangyari sa atin ang kalooban ng Diyos. Ama namin Diyos, kami pinagpapasalamat sa hapon
Ikaw po'y Diyos na Espiritu ng buhay. At tumaasa po kami, Panginoon, sa iyong pangako. Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Tinatid ko po, Panginoon, ang pagdaloy ng Espiritong Banal na kumikilo sa bawat puso at bawat buhay ng bawat isa. Na hinahapos po kami, na pinagagaling mo kami, Panginoon, na pinalalaya mo kami sa anumang pag-aalipin na gawa ng kaaway. Kaya, O Diyos, inaatid mo namin by faith na ikaw, nag-aalapin at ay pinagagaling mo ang bawat isa. Sinasabay ko anumang sakit, anumang karamdaman ang maalipin sa amin. Sinasabay ko sa amin ng Jesus' name. And I claim, Lord, we claim healing and deliverance in Jesus' name. Be healed. Be healed. Be healed. Receive. Be healed. Patong nyo yung kami sa inyong ulo. And we claim it is the hand of Jesus. It is the hands of our Lord Jesus Christ. And we claim your anointing, Lord, your healing power, your deliverance power. We claim in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa pangalan ni Jesus. Anong sagot? Palakpakan natin ang Panginoon. At sa lahat ng daladalahan, your prayer request, everything, and we pray unto God. Heavenly Father, we thank you so much. And we pray, Lord God, narito ang aming mga alay, mga handog, mga bagay na titingata sa iyo upang iyong basbasan. Dalayan pa yung dumari ang himalang pagpapala sa mga bagay na ito. At tinakit po namin kami lahat ay answered prayer. Na ang pangako may babalik sa amin na iba yung pagpapala, siksik hindi ko maapaw ang mga alay at handog. Kasama pa yun ang pagbulat mo sa aming mga kasultang, sa bag, sa wallet, sa passport, at sa namang daladalahan namin. At tinakit po namin ito sa pangalan ni Jesus. Anong sagot? Mabayang mga bagay. And let us give thanks with a grateful heart. Habang pinukolekta ang inyong prayer. Salamat natin. Let us give thanks. Yahamin ko po yung kasama yung core group, coordinator, assistant coordinator, secretary, treasurer, sa meeting doon po sa Bawan. Kasama po ang core group. Tapos, March 19, ang ating pong General Assembly. Saan gaganapin ito po sa Cultural Center ng Iloilo, Padre Garcia. Yung pinagkausan na dati natin yun na air condition. Okay? Nagdakot po tayo ng isang doon. Okay? Doon po yun. Tapos, sa May 1, yun po ang anniversary ng buong Batangas, anniversary ng mga youth, at pastoral visit ng servant leader. Pinag-usan na po natin yan para isang gastos na. Okay? So, alam nyo na. Alam nyo na po. Pupunta ba kayo? Ha? Baka pala nila sa iba. Oh, tapos, ang ating party list, ang number 145 sa Balutang, tandaan nyo lagi 145 kasi maraming tatlo po yung pamilya. Iba-iba. Pamilya ko, pamilya nyo, at pamilya muna. Ang pamilya muna sa atin, number 145 sa ating Balutang. Kapag kasi hindi natin pinapanalo yan, at ang umupo sa mga kongreso ay yung mga may pinit o bahay ng
komunista, hindi mga Kristiyano, kawawa ka. Okay? Marami pong papili sa komunista. Kaya delikado po yun. Kaya ang marami kong parishes o parokya na sinusuportahan tayo kasi alam nila yung sa akin. Okay? Hindi na po tayo buhay, ha? Sinulit na po natin yun, hindi na yun sa atin. Yung dating buhay nun, hindi na po yun. Sa akin po, sarili ng ministry, pamilya. Okay, natandaan niya, ha? Okay, handa na ito mga kasambonos. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pala, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan, kaya ng tunay na Katoliko, ha? Ito na yung bonus nyo, kung nang sabihin nyo, sabihin nyo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Kasi ang sa Biblia, kung nasaan ang inyong kayamanan, nandoon ang inyong puso. Kapag si Jesus ang kayamanan natin, hawak ni Jesus ang puso natin. Okay? Ito na ang unang kayamanan!